Naranasan mo na bang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga isla na bigla na lamang nawawala o kaya'y lumilitaw na parang bula? Mga isla na hindi makita sa mapa, ngunit sinasabing tahanan ng mga kakaibang nilalang at mga lihim na hindi pa natutuklasan. Dito sa Pilipinas, kung saan libu-libong isla ang nagkalat sa ating karagatan, hindi maiiwasan ang mga ganitong usap-usapan. Ang ating bansa, na binubuo ng higit sa 7,000 isla, ay hindi lamang nagtataglay ng natural na ganda at yaman. Mayroon din itong mga kwento at alamat na nagbibigay kulay sa ating kasaysayan at kultura. Ngunit may isang uri ng kwento na tila mas nakakapangilabot, mas nakakapagtaka, at mas nakakapukaw ng imahinasyon, ang mga kwento tungkol sa mga isla ng multo. Hindi ito literal na mga isla kung saan naglalakad ang mga multo, bagkus mga isla na ang pag-iral ay hindi tiyak. Mga isla na minsan ay nakikita, minsan ay hindi. Mga isla na naglalaho at muling lumilitaw na parang mga panaginip. Ang mga isla ng multo ay hindi lamang basta-basta mga kwento. Sila'y mga simbolo ng ating kawalan ng katiyakan, ng mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan. Sila'y nagpapaalala sa atin na may mga lugar pa rin sa mundo na hindi pa lubusang nasusuri, na may mga misteryo pa rin na naghihintay na malutas. At sa isang arkipelago na kasing lawak at kasing komplikado ng Pilipinas, hindi nakapagtataka na may mga ganitong kwento. Sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ang mga kwentong ito. Aalamin natin kung ano ang mga posibleng paliwanag sa likod ng kanilang paglitaw at paglaho. Tatalakayin natin ang mga siyentipikong teorya, ang mga alamat, at ang mga karanasan ng mga taong sinasabing nakakita sa mga islang ito. Susubukan nating hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kwento, at unawain kung bakit patuloy na nabubuhay ang mga ito sa ating kamalayan. Hindi ito isang simpleng paghahanap ng katotohanan. Ito ay isang paglalakbay sa mundo ng misteryo, ng imahinasyon, at ng mga posibilidad. Ito ay isang pagtuklas sa mga hangganan ng ating kaalaman, at sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Handa ka na bang sumama? Kaya't humanda, at samahan niyo akong tuklasin ang mga hiwaga ng mga isla ng multo sa dagat ng Pilipinas. Mga isla na nagtatago ng mga kwento, mga lihim, at marahil, mga katotohanang hindi pa natin kayang tanggapin. Ito ang ating paglalakbay sa mga anino ng ating kapuluan. Ngayon, talakayin natin ang pinagmulan ng mga kwentong ito. Hindi lamang sila basta-bastang mga alamat na nagmula sa mga matatanda. Marami sa mga kwentong ito ay mayroong pinag-ugatan sa kasaysayan, sa mga karanasan ng mga mandaragat, at sa mga limitasyon ng teknolohiya noong unang panahon. Noong panahon ng eksplorasyon, ang mga mapa ay hindi pa gaanong tumpak. Ang mga mandaragat ay naglalayag sa karagatan gamit ang mga simpleng instrumento, at ang kanilang mga obserbasyon ay madalas na apektado ng mga kondisyon ng panahon, ng kanilang mga paniniwala, at ng kanilang mga inaasahan. Isipin na lamang ang isang barko na naglalayag sa malayo, sa gitna ng isang bagyo. Sa gitna ng malakas na ulan at alon, maaaring makakita sila ng isang isla sa malayo. Ngunit dahil sa limitadong visibility, maaaring hindi nila ito makita ng malinaw. Maaaring ito ay isang tunay na isla, ngunit maaari rin itong isang ilusyon lamang, isang bunga ng kanilang imahinasyon. Dagdag pa rito, ang mga maling pagmamapa ay hindi rin maiiwasan. May mga pagkakataon na ang mga isla ay naitala sa mga mapa dahil lamang sa mga ulat ng mga mandaragat, kahit na hindi pa sila lubusang nakumpirma. Kapag hindi na muling natagpuan ang mga islang ito, sila ay nagiging mga isla ng multo, mga lugar na nasa mapa lamang ngunit hindi sa tunay na mundo. Halimbawa, noong ika-19 na siglo, maraming mga isla ang naitala sa mga mapa ng Pilipinas dahil sa mga ulat ng mga barkong Espanyol at Amerikano. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga islang ito ay hindi na muling natagpuan, at sila'y naging bahagi na lamang ng mga alamat. Bukod pa rito, mahalaga ring isaalang-alang ang papel ng kultura at paniniwala. Sa maraming mga komunidad sa Pilipinas, mayroon tayong mga paniniwala tungkol sa mga espiritu at mga nilalang na hindi nakikita. May mga paniniwala tayo tungkol sa mga engkanto, mga diwata, at iba pang mga nilalang na naninirahan sa mga liblib na lugar. Kaya't hindi nakapagtataka na ang mga kwento tungkol sa mga isla ng multo ay madalas na konektado sa mga paniniwalang ito. Maaaring isipin ng mga tao na ang mga islang ito ay tahanan ng mga espiritu o kaya'y mga portal patungo sa ibang mundo. Sa kabilang banda, may mga pagkakataon din na ang mga isla ng multo ay hindi naman talaga mga isla, kundi mga optical illusions.
Ang tinatawag na Fata Morgana ay isang uri ng optical illusion na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga bagay na malayo sa abot tanaw. Maaaring magmukhang isla ang isang Fata Morgana kahit na wala naman talagang isla doon. Dahil dito, maraming mga mandaragat ang nalinlang at nagulat ng pagkakita sa mga isla na hindi naman talaga umiiral. Tunay ngang nakakalito ang mga pangyayaring ito. Sa makatuwid, ang mga kwento tungkol sa mga isla ng multo ay hindi lamang basta-bastang mga alamat. Sila'y mga produkto ng kasaysayan, ng teknolohiya, ng kultura, at ng mga limitasyon ng ating mga pandama. Sila'y nagpapaalala sa atin na ang ating kaalaman ay hindi kumpleto, at na may mga bagay pa rin sa mundo na hindi natin lubos na maunawaan. Mahalaga na ating tingnan ang mga kwentong ito sa iba't ibang anggulo upang mas maintindihan natin ang kanilang pinagmulan at kahalagahan. Sa paglalakbay na ito, kung saan sinuri natin ang mga hiwaga ng mga islang naglalaho sa ating karagatan, unti-unti nating natutuklasan na ang mga kwento ay hindi lamang mga alamat o mga pagkakamali sa mapa. Sila'y mga salamin ng ating sariling paghahanap, ng ating pagnanais na maunawaan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ating kasalukuyang kaalaman. Ang mga islang ito, na parang mga anino sa tubig, ay nagpapaalala sa atin na may mga hangganan ang ating pag-unawa, at ang mga hangganang ito ay patuloy na nagbabago habang tayo'y nagpapatuloy sa ating pagtuklas. Ang bawat kwento, bawat alamat, bawat siyentipikong paliwanag na ating sinuri ay parang isang sinulid na unti-unting bumubuo ng isang malaking tapiserya. Ang tapiseryang ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga isla, kundi pati na rin ang ating relasyon sa kanila. Ipinapakita nito kung paano natin binibigyang kahulugan ang mundo sa ating paligid, kung paano tayo umaasa sa ating mga pandama, at kung paano ang ating mga paniniwala ay humuhubog sa ating mga pananaw. Ang mga islang ito, sa kanilang pagkawala at paglitaw, ay parang mga pangarap na nagmumula sa kailaliman ng ating kamalayan, mga pangarap na nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay maaaring maging mas komplikado at mas mahiwaga kaysa sa ating inaakala. Kung ating isipin, ang mga islang ito ay parang mga bituin sa kalangitan. Minsan, sila'y kumikinang ng napakalinaw, nagbibigay liwanag sa ating mga gabi. Sa ibang pagkakataon, sila'y nagtatago sa likod ng mga ulap, nag-iwan sa atin sa dilim at pagdududa. Ngunit kahit na hindi natin sila nakikita, alam nating naroon pa rin sila, naghihintay na muling magpakita. Ganito rin ang mga isla ng multo. Kahit na hindi natin sila lubusang maunawaan, alam nating mayroon silang lugar sa ating mga kwento, sa ating mga alaala, at sa ating kolektibong kamalayan. Sa bawat pagsisikap na maunawaan ang mga islang ito, tayo'y hindi lamang naghahanap ng mga sagot, kundi pati na rin nagpapalawak ng ating mga kaisipan. Tayo'y nagiging mas bukas sa mga posibilidad, mas handang tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Tayo'y nagiging mas mapagmatsyag, mas mapanuri, at mas mapagtanong. Ang mga islang ito, sa kanilang misteryo at kagandahan, ay nagtuturo sa atin na ang pagkatuto ay isang walang katapusang paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga sorpresa, mga pagtuklas, at mga hamon. Kaya't sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mahalagang isaalang-alang kung paano ang lahat ng ito ay nagsama-sama. Hindi lamang ito tungkol sa mga isla, kundi tungkol sa ating pagtingin sa mundo, sa ating pagnanais na maunawaan, at sa ating pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang mga islang ito, sa kanilang pagiging misteryoso, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magnilay, magtanong, at lumago bilang mga individual. Naway ang mga aral na ito ay manatili sa atin, habang tayo'y nagpapatuloy sa ating sariling mga paglalakbay sa dagat ng buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalayag sa mga alon ng misteryo, kung saan tinuklas natin ang mga hiwaga ng mga islang nagkukubli sa ating karagatan, narating natin ang isang mahalagang pagninilay. Hindi lamang ito tungkol sa mga isla na lumilitaw at naglalaho na parang mga panaginip. Ito ay tungkol sa ating pagtingin sa mundo, sa ating kakayahang magtanong, at sa ating tapang na harapin ang mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan. Ang mga isla ng multo ay hindi lamang mga lugar sa mapa. Sila'y mga simbolo ng ating kawalan ng katiyakan, ng mga posibilidad na hindi pa natin lubusang natutuklasan. Sila'y nagpapaalala sa atin na may mga hangganan ang ating kaalaman, ngunit ang mga hangganang ito ay hindi dapat maging hadlang sa ating paghahanap ng katotohanan. Sa halip, dapat silang maging inspirasyon upang tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay, upang tayo'y maging mas mapagmatsyag, mas mapanuri, at mas mapagtanong. Sa bawat kwento, sa bawat alamat, sa bawat siyentipikong paliwanag,
tayo'y nakakahanap ng mga pahiwatig, mga bakas, mga senyales na nagtuturo sa atin patungo sa mas malalim na pag-unawa. Ang mga islang ito, sa kanilang pagiging misteryoso, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magnilay sa ating sarili, sa ating mga paniniwala, at sa ating relasyon sa mundo sa ating paligid. Sila'y nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay maaaring maging mas komplikado at mas mahiwaga kaysa sa ating inaakala, at na ang pagkatuto ay isang walang katapusang proseso. Kaya't sa ating pagbabalik sa pampang, dala-dala natin ang mga aral na natutunan natin sa ating paglalayag. Dala-dala natin ang pagpapahalaga sa misteryo, ang tapang na magtanong, at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. At naway ang mga aral na ito ay maging gabay natin sa ating mga susunod na paglalakbay, hindi lamang sa karagatan, kundi pati na rin sa ating buhay. Ang tunay na paglalayag ay nagsisimula pa lamang. Ang mga islang multo, sa kanilang pagkawala at paglitaw, ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay puno ng mga hiwaga na naghihintay na matuklasan. At sa bawat pagtuklas, tayo'y lumalago, tayo'y natututo, at tayo'y nagiging mas malapit sa katotohanan. Patuloy nating alamin ang mga kwento, suriin ang mga mapa ng ating isipan, at huwag matakot na maglayag sa mga karagatan ng ating kamalayan. Sapagkat sa paglalakbay na ito, matatagpuan natin ang mga kayamanan na hindi kayang tumbasan ng anumang ginto o perlas, ang kayamanan ng kaalaman, ng pag-unawa, at ng pagpapahalaga sa misteryo ng buhay.